So yun, okay, KGX, kumusta kayong lahat at mag-ano lang tayo, update lang tayo, gising lang natin at may pupuntahan ako ngayon sa Maribeles, no? So pero bago ako umalis, gusto ko lang mag-update regarding sa RON token muna and then Bitcoin, okay? So sa Bitcoin, medyo mahaba tong video natin pero mas maganda makinig kayo dito, no? So eto, for example, si RON token muna mga idol, no? Nag-post tayo dito sa Facebook natin. No, kung mapapansin nyo yung post natin, ito, no? So, itong post na to, hindi pa tayo nakakapag-entry dito. So, sabi natin, ito yung entry level, no? Kasi naka-double top bottom siya. So, kung titignan nyo, ngayon, ang nangyari, lumipad si ETH, okay? Nilagpasan niya yung mismong guhit natin, no? Yung mismong target range natin, mga lods, okay? Okay, nilagpasan niya yan. Ngayon, possible pa bang lumipad si RON token? So kung titingnan nyo yung chart, no? Kung titingnan natin yung chart, okay, ito yung chart. So pwede nating burahin muna to. Burahin muna to. Subok lang tayo ng panibagong chart, no? Subok lang. Okay? So binura natin 'yan. Ngayon, may nakikita pa ako ulit dito na isa pang double top na bottom natin. So kung titingnan nyo, possible ito, ang area na yan, pwede niyang i-break muna to, tong area na to. So possible naman, itong area na to, pwedeng lumipad ulit yan, no? So, hindi natin masabi, pero tulad ng sinabi ko, no? Every time, naguguhit tayo ng pangbatang drawing, no? Kinukuha naman niya. So, ito muna ang kailangan niyang kunin. Tapos, itong bottom na to, okay na tayo dyan. Tapos itong bottom na to ulit, goods tayo dyan. Yan. So ngayon, possible, kunin niya si 1750. No, possible na kunin niya si 1750. Na kapag nakuha niya si 1750, ang possible na next kunin nito, tong bottom na to, ay itong area na to. Yan. Itong area na yan. Marami nagsasabi na KGX malayong mangyari kay RON token yan, no? So hindi malayong mangyari yan. Lumipad nga yan from 11 to 300 plus, di ba? So talagang gano'n, nilalaro ng whales. Pero tulad ng sinabi ko, mas okay kung gumawa kayo ng mga analysis nyo, at least kahit papano, magkaroon kayo ng guide. Kasi ako, tulad ng sinasabi ko sa inyo lagi, yung sinishare lang natin is yung knowledge natin pagdating sa crypto, no? Kung ano yung nangyari nung bull market, mga lodi. Okay? So, ayan yung possible na pwedeng target at next entry ko dyan, siguro sa area na to. Pero kasi naka-short ako, mga lods eh. Naka-short tayo, di ba? So, ayan yung next entry. Ito yung target. Yan. Ito yung target. Para sa akin lang to ha, mga idol. Okay? Para sa akin lang yan. Okay, yan yung target. So, itong nasa taas na to. So, yung nasa taas na yan, is si $2 yan. Ay, hindi. Sorry, si 1.939. So, hindi pa pala $2 yan ha. Kasi ang nilipad niya, ayun. Kung titignan nyo, yun, bundok na bundok oh. So, nasa malayo pa yan. So kung titingnan natin, ayun yung nilipad ni RON token, no? $4.5, no? Nandoon tayo sa Katiting. Ayan, no? Dito tayo sa Katiting. Diba? So next, ano yung next na nakikita ko kay Bitcoin naman? Okay? So ito, gusto ko makita nyo to para at least tayo naman kumbaga, sino ba makakahula na mangyayari? Diba? So kung titingnan nyo to, 97,861. Okay? Kung mapapansin nyo, nagkakaroon ng drop si BTC. Okay, balikan natin yung monthly candle. Okay. So, binalikan natin ang monthly candle. Okay, gumuhit pa tayo dyan, no? Ito yung October 1. Okay? October 1, November, December. Okay? So, kung mapapansin nyo, nung November, nag-pull height siya
So ibig sabihin, tingnan nyo ha, nag-start dito yung market, nag-pull height siya ng ilang $7,000. Okay? Pero dito kay Bitcoin, dito kay 2024, kung mapapansin nyo, ang inangat ni BTC, no, from talaga is napakalaki. 'Di ba? From, sabihin na natin, from 70 to 99. So 20,000 dito, kung mapapansin mo, ang nakuha niya ay 7,000. Pagdating ng December, lumipad dyan hanggang 42, pero nag-drop hanggang 33. So kung titingnan natin, 28, tapos 41. Kung titingnan nyo dito, 19, tapos 41. So nasa 20. So parang ganun yung inaangat ngayon ni Bitcoin, no? Parang ganun yung inaangat ni Bitcoin ngayon. Parang magkalapit sila ngayon ng 2020. So lumipad si Bitcoin pagdating ng January. Dito maaga lumipad sa atin si BTC, no? Lumipad pa lang ng November. Possible, no? Yung lipad niya ngayon ng maaga, no? Napakaaga ng lipad niya. Pwedeng magkaroon ng drop, no? Pwedeng magkaroon ng drop bago kunin ang ang 100k USDT. Pwedeng magkaroon ng drop. Bakit pwedeng magkaroon ng drop? Kung titingnan niyo to, itong mga candle na to, no? KGX, wag mong itulad diyan sa 2020. Tandaan nyo, yes, ang Bitcoin, hindi naman niya talaga kinukuha yung hindi naman niya talaga kinukuha yung history repeat, di ba? Pero sumusunod siya sa history. Kung kunyari, ito, for example, yes, October dito, 2024, October dito, kung titingnan nyo, nandirito siya sa area na to, na itong tatlong to, isinundan niya. Okay? Pero, imposible naman na lahat yan is palipad. Lahat yan, kung titingnan nyo, parang November, ito, na lumipad na wala man lang drop. Diba? Imposible yan. So, ang tingin ko, magkakaroon ng drop yan bago pumunta, bago lumipad ng 100k. Yun lang yung tingin ko, mga idol. Okay? Yun lang ang tingin ko. Baka lang, kung may iba kayong thoughts, no, pwede naman kayo mag-comment sa ilalim. Okay? So ito, inaaral ko maigi, no. Syempre, iba yan Kumbaga sabi ko nga sa inyo hindi naman po, eto na naman tayo Yung time na last bull market, ang daming nag-hype, ganito ganyan. Tapos nung bumagsak yung Bitcoin, scam, 'di ba? Mas maganda inaaral nyo pa rin na may sarili kayong analysis. So ako dito, kung titingnan nyo, ayan, possible magkaroon ng drop. So ito, kung titingnan nyo nga January lumipad hanggang 40, 41. Tapos bumagsak siya hanggang 33. Di ba? Tapos ito, pagdating ng February, lumipad hanggang from 33, lumipad hanggang 57. And then nag-drop. Natapos yung January ng 45. And then after nun, February, lumipad hanggang 61. Natapos yung February ay ng March ng 59. And then after nun, pagpasok ng April, nag-start na yung drop na sobrang laki bago kumuha ng all-time high. Pero ako, bago lumipad, may mga drop. Yan yun. Tulad na nangyayari ngayon sa BTC, tingnan nyo. Road to 100k, pero tingnan nyo, nasa 97 na siya. Diba? Nag-99 to Nag-99 to, tapos bigla nag-drop ng 97. Okay? So tayo, nagtaka lang, bakit ganun? Konti na lang makukuha niya na yung 100k Diba? Baka maraming umaasa sa 100k, tapos ang ginagawa, nilalaro. So ibig sabihin, KGX, wag mong sabihin yan, institution na ngayon, KGX, iba yung retail na okay, tingin nyo ba ang institution is ahayaan niya na kumita lang tayo basta-basta, di ba? Syempre ako naniniwala pa rin ako sa bear market. Pwedeng i-drop yan, tapos doon sila bumili ulit sa ilalim. So para sa akin, no, malaki ang ililipad ni BTC. Tulad ng sinabi ko nga sa inyo,
Hihinto ako sa trading ng BTC ng 110. Sabi ko sa inyo yan, hihinto ako ng 110. Kasi bakit? Yun lang yung next target ko ay Bitcoin eh. So ngayon, pag nakuha yung 110, so lumipad, okay lang ako doon, hands up lang ako doon. Happy lang tayo dyan. Kumbaga, ang gagawin ko, hihintayin ko ang pinakamataas kung saan lilipad si BTC. And then, ang gagawin ko, mag-short ako. Doon mag-short ako, magre-ready ako ng, I think, 200,000 or 100,000. So, I think 200,000 ang puhunan. Tapos, 25% short. Tapos, magbabuffer ako ng 100,000 para at least masalo niya if ever na lumipad pa si Bitcoin, mga idol, no? Ako yun lang ang tingin ko, mga lods. Kung titingnan niyo yung candle, yes, lumipad siya, pero bumabalik. Nagkaroon ng reversal doon sa 2 buwan. So far, ang nilipad na ni Bitcoin dito nasa $20,000 na. So kung titingnan niyo dito, etong December, parang ganyan, no? Parang yung lipad niya na is parang December. So pagdating ng December 2022, I think pagdating ng December or etong November na to, etong last week or etong December na papasok, lilipad tapos biglang magkakaroon ng drop. Parang ganun lang siya. No, ano lang to kumbaga sabi ko nga sa inyo ano lang to, kumbaga parang ina-analyze lang natin yung galaw ni Bitcoin ngayon. Kung titingnan nyo kasi, kung pupunta tayo dito sa area natin yun, ayun, yung laki ng nyo, parang November na nandiyan siya, na parang yung November ng 2020, kung titingnan nyo, halos ang drop dito is maliit lang. Parang ito, lumipad pero yung drop niya maliit lang, di ba? So baka mamaya pagpasok ng December or last week magkaroon ng pullback ng konti, no? So sa mga bashers ko comment lang kayo para at least natututo din ako sa inyo. Okay, doon naman sa mga solid natin kay GX, ginagawa lang natin yung video for analyze lang para at least kahit paano kayo din nakikita nyo kung paano lang tayo mag-analyze. Katulad dito, 97,600, no? Tapos kung makikita nyo yung Telegram, ito. Pakita ko lang sa inyo yung Telegram kung anong sinabi ko sa Telegram kagabi bago ako matulog. Ito. Nag-entry ako, sabi ko, ako nag-entry ng short based lang sa nakikita ko, possible bumaba. Saan ako nag-entry ng short? 98,500. Ay, 98,700. Tingnan nyo 98,700, ano na ngayon? 97,600. Yun lang. Nag-share lang ako ng thoughts. Okay? Saludo sa inyo lahat kay GX sa mga wala pang BitGet. Pasok lang kayo sa link natin sa description.